Magandang araw mga kakwento, nakakarinig ka na ba na may isang propeta ng Diyos sa Biblia na ubod ng pasaway? Ilang beses rin siyang nagagalit sa Diyos at siya ang mangangaral sa salita ng Panginoon na nagrebelde sa Diyos, nagagalit siya sa sobrang pagkamaawain ng Diyos, at hindi niya matanggap na ang mga masasama ay basta-basta na lang patawarin kung magsisisi sa kanilang mga kasalanan, dahil ang gusto niya ay kailangang dumaan ito sa matinding parusa bago ito patawarin. Samahan niyo po akong alamin kung sino ang propeta na ito, kung bakit ganito ang kanyang pag-uugali sa harap ng Diyos. Siya ay si Propeta Jonas. Ang kanyang kwento ay isang mahalagang figure sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan, na matatagpuan sa Aklat ng Jonas. Ito ay nagkukwento tungkol sa kanyang pagtanggi sa utos ng Diyos na magtungo sa Nineve, isang lungsod ng mga hentil na kilala sa kasamaan, upang sabihin ang mga babala ng Diyos tungkol sa kanilang mga kamalian. Nang utusan ng Diyos si Jonas na magtungo sa Nineve upang magpahayag ng kanyang mensahe ng pagsisisi. Tumanggi si Jonas at naglayag sa kabilang direksyon. Dahil alam niya na ang Nineve ay ang sentro na lungsod na siyang mahigpit na kalaban ng Israel, na ngayon ay isa sa nayon ng Iraq. Naisip niya na bakit kailangan pang mang-aral sa lugar ng mga kalaban, at naisipan niya na nanganganib ang buhay niya pagdating sa lugar ng mga masasama. Si Propeta Jonas ay masasabi na isang makasariling tao, alam niya na kung magpunta siya sa lungsod ng Nineve at mangaral ng mensahe ng pagsisisi sa mga tao, at ito ay sakaling magbabago, ay tiyak mabibigo lamang siya na makitang lumunin ng apoy ang lungsod, dahil batid niya na ang Diyos ay nagmamahal ng kanyang mga kalaban. At kung sakaling sila ay patatawarin ng Panginoon, ito ay malaking kahihiyan sa kanyang sarili bilang propeta na nabigo sa kanyang misyon. Kaya tapos siyang tumanggi sa Diyos, lumayas siya patungo sa ibang lugar upang makaiwas sa mga pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Dahil sa kanyang pagtanggi, ibinaban ng Diyos si Jonas sa tiyan ng isang malaking isda. Sa loob ng 3 araw, pagkatapos mailabas mula sa tiyan ng isda, sumunod na si Jonas sa utos ng Diyos at nagtungo pa rin sa Nineve. Nagpahayag siya ng mensahe ng pagsisisi, at sa hindi niya inaasahan. Ang hari ng Nineve ay natakot sa mga babala ng Diyos, kaya inutos niya sa lahat ng tao, maging sa mga hayop, upang magsuot ng sako, at maglagay ng abo sa kanilang mga ulo, tanda ng pagsisisi. Habang naghihintay si Propeta Jonas na wasakin ng Diyos ang Nineveh sa pamamagitan ng apoy, unti-unti niyang naramdaman sa kanyang paligid na walang masasamang mangyayari sa Nineveh. Nang hindi naganap ang pagkawasak ng lungsod na inaasahan ni Jonas, nagalit siya sa Diyos, kung bakit pa siya pinadala sa lungsod na wala namang mangyayaring aksyon mula sa Panginoon. Lahat ng tao sa panahon na iyon ay nagagalak dahil sa kabutihan at pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Maliban kay Jonas na galit sa kanyang sarili at sa Diyos, dahil sa kanyang ugali na hindi nagpapatawad. Ang Diyos ay hostisya, kahit siya ay galit na sa atin dahil sa ating mga kamalian, ngunit binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magsisisi. At ang mensahe sa kwento ni Propeta Jonas, ay huwag nating pangunahan ang Diyos sa kanyang mga layunin sa ating buhay dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.